umaga po. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Berbosidad Family, Wilma Domingo, Florida Tabian, Lourdes Texo, Rolando Diaz, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erika Takiyuchi, Melinda C. Cheche, The Ocampo Family, Elida Catherine SP, Jose Sidamon, TFF Lim, Bong and Helen Adun and Family, Rose Nicolas Family, Soriano Family, Nora and Ryan, Dantes and Salas Family, Veronica de Vera, Helen Rosita Lozendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia, Walden Ang, Silvia and Pilar Larin, Ryan and Mark Velarca. Natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Edward Namit, Jasmine Sebeldia Lim, Evangeline Lacap, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Pontenieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Stephen Kurt Robles, Roseni Correa, Angeline Mendoza, Herman Violeta Dicena, Judith Miguel, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Sofia K. Elpa, Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Violeta Lit, Box Lauron, Freddy Nadres, Jose Ferro, Jay Cura, Rolando Cabigting, Ferdy Del Mundo, Emma Ahok, Rosemary Pescasio, Ronald Salamat, Zenaida Arce, Yamamoto Soichi, Raquel Recablanca, Raymond Cataupo, at Rodrigo Ramirez. Natatanging kahilingan nila Lou Arcober, Antonia Tibagakay, Edelita Villasica, Gillette Yupanco, Lydia Cascasan, Antonio Hernandez, Vincent Asada, Adriana Gabriel, Hernandez Family, Cherry Manzano, Carolina Garde Belbaeno, Rafaelito Francisco, Carl Magundayaw, Cherry Manzano, Cristina Martinez, Christian Salazar, Hernando Cuaterno, Jericho Pexo, Hazel Uy, Nicole Martinez, Stephanie Arcelia, Veronica de Vera, Helen Rosita Lozendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia and Family, Sylvia Lerin, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Eleni Jane Tan, Pero Family, Maria Elena Estanislao, Helen and Gail Sakiped, Ferdy and Aji Del Mundo, Rosalina Mopas, Dr. Glenn Aquino, at Ronald Salamat. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakapamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noon sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Bayan ngayo'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang libing, sa kanyang kinaluluglugan, dinidig aming panampitan, abang bayan ng pag-ibig, sa kanili niya nananamig. Bayan ngayo'y nagbubunyi, sabay-sabay Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan. Sa pagtatapos natin sa isa na namang taon ng pagsamba, marapat lamang na ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Maawa ka sa
Diyo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal kita namin. Sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin. Papuri, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal sa pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo nang walang humpay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Nang mabigong mapaglingkuran ng mga hari ng Israel ang kaniyang bayan, ibinigay ng Diyos ang sarili bilang pastol at hari na nangangalaga sa kaniyang kawan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukirin ko ang mabubuti at masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahon. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Panginoon, aking pastor, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastor ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahon. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan
at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaramo. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sasakit at taglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Sa kanyang muling pagkabuhay, kinilala si Jesus bilang hari ng sanlibutan, ang Panginoon sa lahat ng panahon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo, mula pa ng likain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan, o the solemnity of Jesus Christ, King of the universe. Hindi po ito contest na nakuha niya na pagwagian sa pamamagitan ng mga talent portion o kaya Q&A. Ang pagkahari ni Jesus ay ipinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama dahil sa kanya pong pagkamasunurin, at kanya po itong natanggap din dahil sa kapakumbabaan. Yung kanyang pagsunod, yung obedience, at ang kanyang humility, na bagamat siya po ay karapat-dapat dahil tanging anak ng Diyos, pero ito po ay kanya pa ring pinagsikapan na makuha o maibigay sa kanya ng Diyos na siya po ay karapat-dapat. Hindi dahil siya ay anak ng Diyos, kundi dahil siya ay naging tapat, masunurin
at mapagpakumbaba. At natapos niya ang kanyang misyon na ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoon. Bigyan nga po natin ng Solidad Club ang ating Panginoong Hesukristo, Hari ng Sanlibutan. Pero ang tanong, sino nga ba talaga si Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin? Kasi ngayon, pinapaliwanag sa atin sa mga pagbasa, ang haring ito, si Kristo, ay hindi katulad ng mga hari sa mundong ito, na napakaraming tao ang gustong maging hari at maghari-harian, na para bang hawak nila ang buong mundo. Sa ngayon, no, may mga very crucial po, no, kung ikaw ay magiging hari, very crucial yung mga desisyon na gagawin. Kasi diyan nakasalalay ang kaligtasan ng iyong mga nasasakupan. Pero malinaw ba talaga sa mga nagnanais maging hari kung ano ang kanyang dapat gawin, kung ano ang kanyang tungkulin? Yung mga gustong maging hari dito sa lugar natin, wala na sila. Wala na nga yung hari ng Tondo. Wala na yung hari ng Bangkusay. Wala na yung hari ng Pasay. Wala na yung hari kung saan man. Hari ng Divisoria. Kahit nga parking, may hari ng parking. Pero lahat ng yan ay sa pangalan lang. Dahil akala nila kapag naging hari ka, magiging makapangyarihan ka, susundin ka ng lahat. Mapapasunod mo. Kasi iba yung power eh. Pero ang hari na pinagdiriwang natin, pinararangalan natin, ay hindi hari na nanatili lang doon sa trono. Kundi itong haring ito ay katulad ng isang pastol. Na siyang binabanggit sa ating pong unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel. Isang pastol na mangangalaga sa kanyang mga tupa at kung sakaling maligaw ang mga tupa, ito ay kanya pa ring ibabalik, kukunin dahil malinaw sa kanya kung sino ang para sa kanya. At sa ikalawang pagbasa, ang haring ito ay hindi kukuha ng buhay, kundi magbibigay ng buhay. Haring nagbibigay ng buhay. Haring nag-alay ng kanyang buhay para tayo po ay mabuhay. Malinaw po ba? Okay pa tayo? Kasi kahapon, no, parang kahapon po ginanap yung prosesyon, no, ng Kristong Hari sa pamamagitan ng pagpoposisyon natin doon sa banal na sakramento o yung Blessed Sacrament para may basbasan natin ang buong parokya, mabasbasan ng bawat tao. Pero yung realidad, maraming tao ang hindi nakakakilala o hindi kumikilala sa ating Panginoon bilang hari. Ginanap natin yung prosesyon kahapon at habang dumadaan tayo sa mga lansangan sa sulok ng parokya, hindi ko alam po no, sa ibang parokya, ito yung sitwasyon natin dito. No? Na marami ng tao, napapaisip lang din ako no, kung ano ba nangyari. May pagkukulang ba ang simbahan para maimulat ang mga tao sa kahalagahan ng pagkilala natin kay Kristong nasa anyo ng tinapay? Na itong tinapay na ito ang hari na dapat na pinag-uukulan natin ng pansin. Pero observation ko lang hapon, no? Habang dumadaan ng Blessed Sacrament, yung iba dahil dumaan tayo sa mga tindahan, yung iba tuloy ang pagkain, tuloy ang pagtitinda, tuloy ang pagsubo, kung ano man ang kanilang kinakain. Nawawala yung kapag dumadaan si Kristo, yung humihinto tayo, nagbibigay pugay sa pamamagitan ng pagyuko ng ating ulo, kung hindi man kayang lumuhod, yung pagyuko man lang. Kasi ganun. Ganun ang sa mundo natin, yung mga hari, kapag dumadaan,
yuyuko ang mga tao. Yuyukod sila. Kasi andyan yung hari. So yung realidad na hindi na natin kinikilala o maraming tao ang hindi na nakakakilala kay Kristo doon sa banal na sakramento. Sisisi ba natin? Hindi ko alam. Kasi nga sabi ko, baka may pagkukulang kami bilang simbahan para maimulat natin sila. Hindi naman natin po pwedeng puwersahin o pilitin. O, lumuhod kayo. Kasi dapat naihanda din sila. Dapat alam din nila. Pero yun nga rin yung tanong, no? Nag-e-effort din ba tayo na makilala si Kristo? O ang gusto lang talaga nating hari ay yung hari na makakapagbigay ng pera. Kasi kung sino yung may pera, yun ang itinuturing ng tao na hari ng buhay at magiging sunod-sunuran siya doon. Pero tandaan natin muli, ang mga hari, ang mga taong gustong maging hari, may oras lang yan. Limitado lang yan. O pwedeng umabot yan ng 40 years ng pagiging hari, pagiging pinuno, o kung ano man, pero mamamatay at mamamatay yan, haharap yan sa pinakahari natin. Pagdating doon, sabi nga sa Ebanghelyo, bukurin tayo. Ano man ang naging estado natin sa buhay, nung tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, mahirap ka man o mayaman, base sa standard ng mundo, haharap ka pa rin. At pagdating natin doon, pagharap natin sa hari, ang tatanong sa atin, ano ang ginawa mo? At pangalawa, ano ang mga hindi mo nagawa na dapat mong ginawa? Kung talagang kinikilala natin si Kristo bilang hari na siya namang nasa bawat isa sa atin, nasa anyo ng mga taong nangangailangan, mga taong nalulungkot, mga taong may problema, mga taong may pinagdaraanan, naririyan si Kristong ating hari. Hindi tayo pwedeng patuloy na mangdedma o walang pakialam sa bawat isa. Kasi kung sino pa yung hindi natin pinapansin, nandiyan si Kristo. Baka magulat na lang tayo, pagharap natin sa Kanya, masasabi natin, siya pala yun. Kung alam mo lang na siya yun, sana ginawa mo na, tinulungan mo na. Pero pagdating doon, wala na. Wala na tayong magagawa pa. Kaya hanggat buhay tayo, sikapin natin, kilalanin natin si Kristo, ipahayag natin si Kristo ang hari ng buhay natin para nang sa ganon, makilala rin niya at kilalanin tayo. At bilang ganti, tayo po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang hari ng sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi.
Sa bawat kailingan ang ating itutugon. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masigla nawa ang mga pastol ng simbahan upang buong galak nilang sundan si Kristong Hari at mabuting pastol, na siyang nangangalaga sa mga mahihina, naghahanap sa mga nawawala, at nagbubuklod sa kanyang kawan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Iwaksi nawa ng mga namumuno sa pamahalaan at pamayanan ang mga personal na interes at kasakiman upang makita nila si Kristo sa mga aba, naaapi at mga nalululong sa droga at ibabang masasamang bisyo. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaroon nawa ng kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at itaguyod ng mga ito ang pagkakaisa at pagtutulungan. Manalangin tayo. Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Magbigay nawa ng tulong at pagkalinga ang bawat pamayanan, ang mga nagdurusa dahil sa sakit, emosyonal man o pisikal, mga nagugutom at mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloyin mo ang lahat ng mga yumao sa kaharian mo, O Diyos, kung saan makikibahagi sila sa iyong kaluwalhatian magpakailanman. Manalangin tayo. O Hari ng Sanlibutan, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa, hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan lang. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hiniram mong tagapaghahain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghiram mong pang magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakob sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat
ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus na naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Amen.
Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Katawan ng Kristo, Amen.
much. Be credit hearing only do we trust secure. I believe for God the Son has said it, word of God forever shall endure. Devoutly I adore you, truly present underneath this veil. My heart softly sits down before you, sings it all before you face and face. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit, magpakailanman, pakundangan, sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pag-ukulan ng panalangin ng mga yumao natin mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Mapo muna po. Mga paanyaya, sa darating na Sabado, 2 ng Disyembre, ay ang ating Parish Advent Recollection sa ganap na 7 ng gabi. Inaanyayahan po ang lahat na makibahagi. Sa 16 naman ng Disyembre ay ang kumpilang bayan, edad 12 pataas. Sa mga nais na magpakumpil, maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina para sa mga requirements at schedule ng katekesis at kumpisal. 15 ng Disyembre ay ang simula ng ating simbang gabi na gaganapin sa mga barangay na sakop ng ating parokya sa ganap na 6 ng gabi. 16 naman ng Disyembre, sa 4 at kalahati ng madaling araw, ang Misa de Gallo sa ating parokya. Maraming salamat po. Muli ang paanyaya natin, baka marami po dito ang mga matatanda na ay hindi pa nakukumpilan. Kaya hindi pa rin sila nakakasal. Kaya sana po, wag nating kaligtaan, wag nating palampasin ang pagkakataon na makapagpakumpil na. Baka po yung mga nanay ninyo, lolo, lola ninyo, tanungin nyo po, baka hindi pa yan nakukumpilan. Libre naman po yan. Wala po kayong aalalahanin sa mga bayad. Basta may bigay lang po yung mga requirements. No? Ang kailangan lang naman ay yung baptismal
certificate o birth certificate para sigurado tayo doon sa mga records. O sana po, no? Tulungan natin ang bawat isa na magkaroon po ng kumpil. At sa Wednesday, November 29, tama, no? Ay tayo po ay ini-encourage na makiisa sa pag-aalay ng panalangin at paggunita sa lahat ng mga Kristiyanong pinag-uusig o pinapatay dahil sa pananampalataya kay Kristong Hari, no, sa ating Panginoon. Kaya ito po ay tinatawag na Red Wednesday. Kung maaari, makapagsuot po ng mga pula o pulang damit bilang paggunita at pakikisa natin sa gawaing ito ng pag-aalay ng panalangin para sa kanila. So, Red Wednesday po ito. Magsitayo na ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.